Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Monday na naman. Mga Lodi, kamusta ang ating portfolio? Kaya pa bang tiisin mga idol? Kaya pa? Kaya pa bang tiisin o duguan na? Duguan na ba tayo mga Lods? Grabe no, halos ilang linggo na tayong since simula noong October. Grabe no, halos ang tagal na natin nagtitiis mga idol, no, dito sa market natin na medyo downtrend mga lods, no. Pero eto na ba, katulad ng sinabi ko dati. Dati ilang beses ko sinabi na recovery week na to. Sabi ko, di ba? Recovery week na to, itong susunod na week. Pero ayaw talaga mga lods, no. Ang kunat eh. Naka ano, kumbaga sa Dota, naka-vanguard mga idol, naka-vanguard yung market. Ang kunat. Mga Lodi, Vanguard Lincoln Spear. Yung ano nila, naka-build niya. Medyo ayaw, madulas. Mga Lods, no? So, ngayong week na ba na to? No, ito na naman tayo, mga Lods, no? Nararamdaman ko na naman. Ano, nagiging si Jim Cramer na ba ako? Baliktad na ako. Baliktad na yung ano natin. Tsaka dati, at tsaka ilang beses na rin natin nilabas yung camel di ba? Dati pag nilalabas natin yung camel, umaangat na yung market Pag bumaba, taas lumabas yung camel, ang kasunod nun, uptrend na. Ilang beses na. Grabe. Ayaw talaga. Mga lods, no? So ito yung ating crypto bubble sa hours. Sa day, syempre alam nyo na. Sa week, syempre mas alam nyo na. Mga lods, medyo pulahan tayo, no? So sa hours natin, medyo nagkakaroon tayo ng konting consolidation pataas. Uptrend tayo, mga lodi, no? So yung XRP natin, wala, di tayo umabot dito sa range ko Hinihintay ko yung range ko na to, mga lods. Ayaw talaga umabot. Kagabi kaya madaling araw, gising pa ako nito Nakita ko pa nakita ko pa tong 2.1 na to Nakita ko to, sabi ko, malapit na. Konti na lang malapit na. Kaya lang, hindi pa hindi pa binigay. Binigo pa ako mga Lodi hanggang nakatulog na lang ako. Sabi ko bukas na lang. Bumalik-balik pa nga yan So, syempre sabi ko nga timing is everything. Kung ano yung naisip ko, yun yung susundin ko. So hanggat di siya bumababa dyan, di ako magpo-position sa kanya, mga idol, no? So ayun lang yung ano ko dyan. Ayun yung ating hihintayin. Hintayin na lang natin to, mga lods, no? So, grabe. So, mag-news tayo ngayon. Grabe ang mga balita natin ngayon, mga lodi. Nako, meron tayong malupit na signal. May signal na tayo, mga lods. Grabe, palipad na daw, sabi. Lagi na lang, no? So, pero matindi to. Check nyo, kayo mag-decide, mga lods, no? Kung ano yung mangyayari. Pero unahin na natin to, mga lods, no? Grabe kasi yung nangyari. Bitcoin briefly erase all gains, no? All gains in 2025, no? Lahat ng kita ng 2025 inerase niya, mga lodi, falling to 93,000 as crypto market bled over the weekend, no? Kasi kung titingnan niyo, mga idol, kung si XRP, ang pinakabinaba niya is 2.15, mga lodi. Si BTC, mga lodis, umabot ng 92. Grabe yun, mga lodi, no? 92.9. Tanyan. So, ang daming na-liquidate niyan, mga idol, no? So, halos yung, kumbaga, kung nakaposisyon ka ng 90 sa mga ganito, 92, sabihin natin 93, 94, 92. Ba, ngayon ko magbilang pagkakasunod-sunod. So, mga ganon. 92 to 94, dun yung position mo ng leverage trading. Tapos umabot ka na ng 100 plus kasi umabot ng 104 di ba? Si Bitcoin. So ang laki na ng gains mo noon. Pero hindi mo siya hindi mo siya tinake profit, mga idol. Halimbawa, hindi mo siya tinake profit, mga lods, no? Ano to? Sandali nga. Sorry. I-USDT ko lang. Naka-peso kasi. Ay, grabe. 124. No? So, isipin mo from 90. No? From dito ka banda nakapag ano to?
April, grabe. April? Sabihin na natin dito ka nakapag-position mga idol, oh. Ang laki ng kinita mo na, umabot ka ng 124 as binalikan. Binalikan yung gains mo. Mga lodi, no? So, halos nakuha niya lahat ng gains nung umabot siya ng 92 o 9, sabi nga dito 93 eh. 'Di ba? Grabe 'yun, mga idol. Kaya importante talaga na nagte-take profit kahit anong mangyari. Walang luck profit yung mga trader natin na ganoon eh. Siguro iniisip nila, grabe, 93, 94, di na ako abutin yan, umabot na ng 124. Yan yun, grabe naman yung bagsak no kung ganun, ha? Kaya lang, ayun na nga, binigo at kinuha ang kanilang gains, mga lods, no? Pero siguro, kung inabot sila, talagang lugi, sayang na sayang talaga yun. Pero kung hindi pa naman sila inaabot, di ba? Pero kaya lang ang sakit nun, mga idol, no? Kumbaga, sabihin na nating magkano yung, kasi pag yung mga big traders talaga, mga lodi, millions yan eh, billions na nga halos eh, di ba? Kung sa 93 ka nakaposition, umabot ng 124, putakti yun, sabi ko, sorry. Takti, di ano yun, nasa million na yun, grabe ba? Depende pa sa leverage mo. Tapos binalikan yung position mo, aray ko talaga, mga lodi, no? Ito na, kaya importante mag-take profit. So, ito na nga, no? Maraming nag-bled. Do you bleed? Sabi ni Batman kay Superman, no? Yes, I'm dying. So, ito, crypto billionaires Arthur Hayes is selling all his crypto. He's been a long time bull run believer, but today started aggressively dumping his entire crypto portfolio. Is it really over? Sabi dito, mga idol. Siguro si Arthur Hayes, kasi nga syempre matagal na to eh. So, nakikita niya sa agos ng mga news, ng mga reaction sa Twitter, maraming bullish, no? Marami pa ring bullish. Syempre, yung mga tunay na mga whales o mga kumikita talaga against sila sa flow, no? So dahil nga maraming bullish, saka siguro kaya siya nagbenta, umagain siya sa flow. Pero ang tanong, yung ganong strategy ba ngayon epektibo, no? So pwede, no? Kung sa tingin ni Arthur Hayes bababa pa yung market, pwede pa siyang, kumbaga panalo yung strategy niya, kasi kung nagbenta siya ngayon tas bumaba yung market, tas doon siya mag-accumulate ulit, tas tataas, di napakaganda ng strategy niya. Pero sa ngayon wala pang kasiguraduhan, no? Kasi kung biglang umangat pa to hindi na bumaba, may iwan siya. Ang laki ng mawawala sa kanya if ever, di ba? So good luck, idol. Nagbenta na siya. At hindi lang siya ang nagbenta, mga lodi. Naku, napakadami. Kaya pala talagang nag-downtrend yung market eh. Grayscale dump. Excuse me. Grayscale dump 440,000 Bitcoin and liquidated 65% of their crypto holdings. Largest crypto fund has been selling non-stop. They now have less Bitcoin than in 2019. No, what's going on? So, yung Grayscale, mga lodi, binenta na nila yung Bitcoin nila. No, so kung nung mas mababa na yung Bitcoin nila kaysa nung 2019. So ibig sabihin parang nagbawas talaga sila. No? Ang tanong, take profit ba 'yan? Tinake profit ba nila yung benta nila o ililipat nila sa ibang asset? 'Di ba? Pwedeng ganoon eh. Di umano. Pwedeng ganoon, mga idol. Ano sa tingin nyo? At kung ililipat man nila yan sa ibang asset, saan nila ililipat yan? Siyempre sa Pi Network. Hindi, joke lang. Kahit saan. Siyempre, obvious na eh. Diba? Ako kasi obvious na yung sasabihin ko, kaya nililigaw ko na lang eh. Diba? Obvious na naman na sa Sachi ilalagay. Hindi, joke lang uli. Mga idol, no? So, alam nyo na kung saan yan. Sa tingin ko lang naman yun. Pero, malay nyo naman, tinake profit nila. O di, goods. Di ba?
Kasi magkakaroon na daw ng recession. Oh, tas eto, grabe. Sino una? Si Arthur Hayes, tapos Grayscale, grabe, ito na pinakamabigat mga lodi na nagbenta. Boom, BlackRock is dumping hundreds of millions worth of BTC and Ethereum. What the F is going on? Sabi dito mga lodi, no? Grabe to. Ang tanong, totoo ba yung news na to? Oh, di ba? Check natin. Grok, is this true or is clickbait? Grok, are you busy? Walang sumasagot ha. Hindi sinasagot ni Grok mga idol, no? So, tayo na lang magtanong, no? Sabihin natin, is this true, Grok? Yes or no lang ang sagot ha. Is this true? Yes or no? No, nakalagay. Yes, oh my goodness. Yes. Yes daw, mga lodi. Tayo na, in-expect ko no Grabe, so talagang seryoso mga lodi. Ang daming nagbebenta ngayon. Mga idol. Oh my God. Mag-short na ba ako? Tinatawa ako sa nag-comment. Huwag ka mag-short, magpantalong ka, sabi. So, grabe, medyo bad news ngayon no? Pero okay lang yan kasi dati ang dami nating good news na binabalita at bumababa yung market. So ngayon, bad news naman tayo, malay nyo, umangat. Nabaliktaran na tayo ngayon So, BlackRock is dumping hundreds of millions worth of BTC and Ethereum, which is, nako, napaka-negative sa market niyan mga idol. Ang dami nagda-dump. Grayscale, si Arthur Hayes, no? Talagang ang hirap. Pero ito na yung signal natin mga lods, no? Na kakainin lahat ng bad news. Okay? Kakainin lahat ng mga doubt. Fear, yung FUD, no? Fear, uncertainty, and doubt is mawawala dahil nagbigay na ng signal ang Lord of Signal. Mga lods, no? Ito na, boom! Jim Cramer declares we are in a bear market, mga idol, no? So, mega pump today. So, mga lodi, tinanong ko si Gro kung totoo yan. At salamat nga pala kay Insane Mex. Inanin niya ako, tinag niya ako sa news na to. Nakapollow ba ako sa iyo, idol? Follow back tayo. Yan. So, mga lodi, alam nyo naman na itong God of all signal si Jim Cramer. Totoo to mga idol. Tinanong ko na si Gro kanina, mga lods, no? At talagang sinabi ni Jim Cramer na we are in a bear market. So alam nyo na ang susunod na mangyayari, mga lods, dahil nagsalita na si Imbers Cramer. Pag sinabi niyang nasa bear market na, yun na. Ilang araw lang yan, magpe-play na yung prediction na yan, mga lodi. Bigla nang lilipad yung market, no? Any day now. Any day now, magkakaroon na tayo ng uptrend pump from this bottom. Naniniwala ba kayo? So, babalikan natin tong news na to if ever mga lodi. Pero syempre, hindi naman niya hindi na pa si Jim Cramer kasi pag nagsabi siya ng ganito na pang-inverse, hindi agad magpe-play ng 1 or 2 days, 3 days. Magpe-play yan mga sabihin natin mga 1 week, ganun, no? 1 week, yan, makikita nyo na nalilipad yan. O ilang araw siguro, 3 days, 4 days, ganun, pwede na yun. Di ba? So, tandaan natin tong araw na to. Malamang, naragis yan, mananalo na tayo. Hindi lang siya, sabi dito na nga, ito yung pinaka mataas na IQ sa buong mundo, mga lodi, no? Siya yung nag-hold ng world's highest IQ holder, just said, Bitcoin is going to 220,000 in the next 45 days, mga idol. Ito yung pinaka record holder na pinaka mataas na IQ. Ang sabi niya, Bitcoin will go to 220,000 in the next 45 days. Puta, parang manok lang. 45 days. 45 days, pwede nang lutuin yan. Di ba? Pwede nang katayin yan. Do you think it will happen or no? Sabi niya, no? Hindi, siya yung world, talagang nasa Guinness Book of World Record ata to si Idol, mga lodi.
So, bullish to mga Lodi. Ito mas bullish to. Ayan, si Kalbo, di ba? Tapos dinagdagan lang nito. Kumbaga, ay second demotion. Gagawa nun lang siya, mga idol, no? At ito na yung mangyayari sa atin ngayong week, mga Lodi, no? Kung sa tingin natin, talagang lilipad. Ano ba yung mga mangyayari ngayong week, mga Lodi? Next week's schedule is insane. Monday, US government reopening na. So, magre-reopen na daw tayo ngayong Monday. Monday ngayon, diba? Tuesday, liquidity injection. 10 to 20 billion. Grabe naman yun. Wednesday, FOMC meeting, mga Lodi. Totoo ba to? Thursday, manufacturing PMI data. Tingnan ko nga, baka binabola lang tayo na ito Kasi wala namang FOMC meeting. FOMC minutes. FOMC minutes, ito. Pero Thursday ito Asan na yun? Sa bagay siguro dahil advance tayo ng 12 hours. Siguro Thursday sa atin. No? Wednesday sa kanila. Pwede. Pwedeng legit, mga Lods, no? Friday naman, US inflation expectation. Tama ba? Ayan, no? Oo nga, mga Lods, no? So, pwede, mga idol, no? The biggest bull run in history starts tomorrow. Ngayon daw yan, Monday, ha? Mga Lodi. So, aabangan natin yan. Mamayang gabi, mag-news tayo ngayon, mga Lods, no? Kasi, Monday na may pasok na, alam niyo naman pag Monday, Monday to Friday, talagang 2 videos tayo. Kaya lang, pag mga weekends kasi, syempre, minsan may family gathering or may lakad, may birthday. Alam niyo naman, ang side hustle ko, pagiging clown sa inuman. So, yun. Medyo isang video lang tayo minsan sa weekend. Pero kapag Monday to Friday, ayan, alam niyo na, mga Lodi, no? Magtuto tayo. So mamaya asahan nyo, may news ulit tayo. Update tayo sa mga to kung talagang may mga follow-up news. Ito naman, mga Lodi, si Sisi daw, mga Lodi, parang ginagaya na nito si Elon Musk tsaka si David Schwartz. Alam niyo yun, magpo-post ng bullish tas buburahin. So ito nga, sabi niya rito, the biggest bull run history will start tomorrow. Ganun din sinabi ni Sisi, mga idol, no? Sabi niya, tomorrow marks the first day of the bull run. Today was the bottom. BTC heading to 200,000 this year itself. He deleted the post within 20 seconds, mga Lodi, no? So, Grok, is this true? Walang pakialam si Grok. Tayo na lang magtanong. Dito na lang, no? Is this true? Yes or no? Pag kasi, pag wala ka kasing, pag di mo nilagay ng yes or no, mahaba pa ng gagawin niya No. No daw. Ito no, fake news ka, BNB, fake news. Pero hindi ko alam Minsan kasi si Grok may sablay din to Kapag ni yes or no mo, kasi marami siyang paliwanag ganyan diba? Verify. No trace, ito pala, verification efforts reveal no trace of the alleged post of CC account, which has zero activity on November 16, 2025, and web searches linked solely back to this thread, indicating likely publication for engagement. So wala, no? Tony, kumbaga Tony siya, mga Lodi, no? Alam niyo ba yung Tony? Bayabas yun, tsaka barbero. Ito na. President Trump, nako, pero good news pa rin yan kahit pa paano, mga idol, no? Pero may mga nasasamahan tayo ng mga fake news Ito naman, President Trump to declare, ito goods na to, zero tax for crypto companies based in the US starting in 2026. Siyempre, bullish yan. Sino ba namang ayaw ng tax-free? Kaya ang iba sa duty-free bumibili kasi gusto nila tax-free yung mga Alam niyo ba yon, mga Lords? Sa duty-free. Kaya siya tinawag na duty-free. Kaya tinawag na duty-free kasi walang tax yung mga binibenta doon, no? So hindi siya natataksan yung mga chocolate. Lahat ng binibenta doon sa duty-free kasi kaya ang duty natin mag-tax, di ba? Bilang isang citizen ng kahit na anong bansa, duty mo mag-tax. Pero dahil doon sa duty-free, walang tax, duty-free ka doon. Ganun yun.
Ang hirap explain eh. Pero nung in-explain sa akin yun yung tour guide namin, sabi ko, ay ganun pala yun. Kaya pala duty free. Kasi free ka dun. Hindi mo duty mag-tax dun. So ayan, no? Sino ba namang ayaw ng zero tax? Lalo na kung malaki kang kumpanya, 'di ba? Yung mga big companies, ang lalaki ng tax na binabayaran niyan. Tapos si Trump i-declare niya ng zero tax for crypto companies based in the US starting in 2026. So, sa tingin ko, dahil may zero tax sa company sa crypto, mga idol, isa to sa hatak sa mga investor o company na lumipat sa US. Para zero tax sila, mga lodi, no? So, ito, the more chaos we get, si Cathie Wood kasi, mga lodi, kahit bear market, bullish to lagi eh. No? Kaya nga idol ni George to eh, si Cryptosaurus eh. The more chaos we get, the stronger her case for Bitcoin. Cathie Wood has asked if she still stands by her 1 million BTC target, and she didn't hesitate. She said, the more uncertainty, volatility, and global stress we see, the more her confidence in Bitcoin rises, mga lodi, no? So, sobrang bullish talaga niya ni Cathie Wood. After everything we just lived through, inflation, scares, shutdown drama, macro shocks, it's hard to argue with that logic. Bitcoin was built for unstable times and we're living in them, no? So, ayan, mga lods, no? So, kahit na anong mangyari, bullish sila, mga idol. Sabi nga nila, kung gaano katagal kang nagiging ganyan yung market, ganun din kataas yung lipad, mga lodi. Kung gaano siya katagal minamanipulate. Pag kumawala, grabe, no? Tapos ito si Charles Hoskinson, no? Sabi niya rito, stop staring at the 1-hour chart. Look at 2030. Hoskinson basically said, stop observing over red candles. The long-term direction is locked in. 550 million people in crypto now. 1 billion by 2030. And trillions of stocks and bonds moving on chain. The scale of what's coming is way bigger than whatever the chart did this morning, mga lods, no? So, kumbaga, look at the future. Huwag kang tumingin sa chart ngayon na ganito lang, ganyan lang, mga lodi, no? Kung long-term trader kasi iba kasi syempre kapag scalper ka, titingin ka talaga sa chart. Ganun yun pag trader ka eh. Pero syempre kung gusto mo ng long-term, mga lodi, investment, wag ka nang tumingin. No, dahil kung mababa ngayon, magpasalamat ka na lang dahil nakabili ka sa baba. Parang ganun, 'di ba? Isa pa to, mga idol. Si Raul Pal said, Bitcoin is about to explode soon. Tighten your seat belt, no? So, ito yung pinapakita niya yung chart, mga lods. The market looks less. Andito tayo ngayon, no? Ito yung banana zone, mga lodi, no? 2012, 2016 to 17, and 2019 to 2020. So, nandito tayo ngayon, 2022, 2024, and 2025 na yung ating lipad, no? Ito rin sa banana zone. So, nandito pa lang tayo sa correction phase 1. Correction phase 2 and banana zone, mga lodi, no? Alam nyo na kung nasan tayo ngayon, 'di ba? So kung lahat diyan, marami nag-iisip na bearish na, bear market na, siguro mas magaling pa kayo sa mga to. Ito, mga OG na to Yeah? Mas magaling pa kayo kay Raul Pal, kay Charles Hoskinson na bumuo ng CEO ng Cardano, kay Cathie Wood na milyonaryo, bilyonaryo. At magaling pa kayo sa world's highest IQ holder. At syempre, kumukontra kayo ay sumasang-ayon kayo kay Jim Cramer. Sumasang-ayon kasi inverse to Diba? So, ayun lang mga lodi, no? Kasi ito last news natin. Gusto ko lang dahil syempre importante ito, mga lodi, no? XRP news. Isa lang yung XRP news natin ngayon. Ayoko na masyado marami XRP news Why XRP pumps before the ETF then dumps after? No? Everyone expects an XRP ETF to send the price exploding on launch day. But that's not how market actually work. And if you don't understand this, you'll panic at the exact wrong moment. Here's the truth everybody XRP holders needs to hear. Before the ETF launches, traders start buying early.
They want to front-run the news, beat institution to the punch, and ride the hype wave. It creates a clean, predictable pump, not because institutions are buying, but because speculators are positioning. The launch day hits, and boom, the price drops, mga idol. Bakit ba? And everyone screams, why is XRP dumping, man? Are you insane? This is insane in a membrane. Wasn't the ETF supposed to make it moon? No. Because something else kicks in, profit taking, mga idol, no? Yung mga bumili, no? Yun na yun. But here's the part almost nobody talks about. Ito ang pinaka-importante. ETF inflows don't happen. Sorry. ETF inflows don't happen on launch day. Ayan ha. Real money from wealth managers, institution, and family office takes weeks to flow in. Companies, approvals, portfolio reviews, allocation cycles. They're not sitting at their computers clicking buy on day one. So what does the chart do? Launch, ito yung launch, no? Pag launch, dip, quiet accumulation ng sunod yan. And then real pump later, the one everyone expected, mga lodi, no? This is exactly what happened to Bitcoin in January 2024. It dumped the day the ETF launched, then hit new all-time high as institutional inflows kick in over time, no? Tama yan, nasaksihan ko yan, pati sa Ethereum ganun. Pagka-approve ng ETF bumagsak, no? Tapos lumipad na on the way. XRP will follow the same pattern. Stay ready for the real move that comes next, mga idol, no? So ayan, okay, mainip mga lodi, mahaba pa, no? Nasa gitna pa lang tayo November, meron pa tayong December, yung last month natin. And kung madi-delay, pwede tayong sumasobra ng isang buwan, January, di ba? So grabe, no? Hindi mo na alam minsan kung saan kalulugar. Minsan may bad news, minsan may good news, no? Pero kung hindi mo titignan, sabi nga ni Charles Hoskinson, kung hindi mo titignan yung chart, no, yung 1-hour chart, yung 4-hour chart, 1-day chart, tignan mo yung future. Zoom out mo kung saan papunta yung market. Zoom out mo kung sa tingin mo pababa siya o hindi. Kasi kung i-zoom out mo yan, mga lodi, one thing is clear, ano, na pa-uptrend, no? Pa-uptrend, mga idol, no? So nagkakaroon lang ng mga mega dip o volatility, no? Pero overall, at the end of the day, pag ganito naman yun yan, no? Pag sinum out mo, pag ganyan yan, pataas pa rin yan, eh. May makikita kang mga dip, ayan, tulad yan, dip, ganun. Pero pataas siya, di ba? Yun, grabe. So ayan ang news natin ngayon, mga idol, no? Ngayong Lunes. Asahan nyo mamaya meron tayong balita, basa tayo ng comment mamayang gabi, mga idol, no? Comment kayo dyan sa comment section, ha. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo. Palambing naman, subscribe lang. Sa mga na umabot dito, palike ng video. At syempre kung gusto nyo magkaroon ng alam nyo yun, masama sa raffle ni Clovis Gaming, no? Subscribe kayo sa channel na to, mga idol, no? Pag subscribe nyo dito, lahat ng mga subscriber niya magra-raffle siya, mamimigay siya ng GCash, no, na tig 500, mga idol, no? So 5 person. So yun, libre lang, mga lod, subscribe lang kayo. So yun lang. Kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Sana na-enjoy nyo yung video natin, kahit medyo maiksi lang ang video natin. Babawi tayo mamaya. So kita-kits, mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Check nyo yung link dyan sa description, mga idol. Sa mga wala pang crypto exchange, alam nyo na, bodega, trade, nandyan yung link natin ng BitGet. Kita-kits, mga lodi. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. And if you don't subscribe to me, if you're in basketball, I'll break your ankles and just shoot in the hole. So I forgot to say something. 6, 7.